Nandito naman tayo para sa panibagong topic natin for today. Patungkol sa pag-apply at pagproseso ng visa ng papuntang Croatia, Europe. Nung nakaraang video natin doon, isinalaysay ko yung mga step-by-step procedure. Okay, simula nung nag-apply ako nung May 5. Hanggang sa nag-resign na lang ako sa trabaho at ayun, on the process na yung visa ko. So for today, okay, dito na tayo sa visa application. So tinawagan ako ng aking agency, EuroAsia, na kailangan pumunta na ako ng Maynila. So yun guys, urgent talaga, kailangan yung makapaghanda ng pera para sa flight ticket. So andito guys, papakita ko sa inyo na breakdown ko na, okay, para mabilis nyo makuha. Okay? At magbibigay din ako ng hint sa inyo para ano yung gagawin yung diskarte para makapag-save kayo ng pera. Kasi alam naman natin na magasto sa Manila. Ako kasi, nung pumunta ako, dinaskartehan ko na lang para makapag-save ako ng pera. Okay guys? So, huwag nyo nang i-mind yung background. Dito tayo mag-focus. So, VS Global Visa Application Center. Okay, yan yung pupuntahan nyo. Yan ay makikita sa Eco Plaza, Makati. Okay? So, kung galing kayong NAIA, pwede kayong bababa ng ng Baclaran at sumakay ng LRT yata yun, MRT. So, sa akin kasi, nag-ano lang ako, naghabal-habal para mabilis ako makarating doon. So, pag-uusapan natin yun mamaya. So, nung pag-book ako ng ticket, kasi, July 25 ako natawagan. So, pag mabilisan yun, nung tinawagan ako, kailangan, yung sigida, makakuha ka agad ako ng ticket. So, nung July 26, doon ako nag-book sa Cebu Pacific. At alam niyo kung magkano yung ticket noon, sobrang mahal. Ang ticket ko noon ay nagkakalaga ng 9,582.20 pesos. Okay, ayan, ito yung flight ticket ko, yung katibayan. So yung flight ko noon is July 27 hanggang July 29. Round trip ticket yung kinuha ko para at least hindi ako matagalan sa Manila kasi magastos. So guys, dito tayo sa July 27. Yung flight ko kasi niyan ay 5:20 ng gabi. So, sumakay ako ng dito. Kung galing tayo ng Cagayan de Oro, pwede ngayon sumakay ng Magnum. Okay, dyan sa Pitcairn or yung shuttling. Mura lang yan, 199. Papunta na Lagdingan Airport na yun. So, nung pumunta na ako doon, kailangan, bumiyaya ako, alas 2 ata ng hapon eh. So, 3 pa lang, nandun na ako. So, self-service yung pag-check-in. Meron kang QR code. Meron kasi papasok ka ng airport. Merong doon, machine kung saan i-scan yung QR code. At automatic, lalabas na yung yung ticket, okay? Self-service, So ito pala yung ticket ko noong July 27, papuntang Manila. So medyo nagkaroon ng delay, dumating ako doon sa Manila mga alas 8, okay? So nung dumating ako doon, sa salaysay ko, step by step. So nung dumating ako doon, siyempre, 28 yung schedule ko sa VFS. So ang ginawa ko, para makapag-save ako, ay doon ako palipas ng gabi sa airport, sa NAIA Terminal 3. So alam nyo guys, wala namang problema kung nasa loob ka lang airport kasi from time to time meron dumarating, meron umuwi. So marami talagang tao sa airport. So at least doon, safe ka. Pag gabi kasi mahirap na. Huwag ka nang lalabas lalo na pag wala kang kamag-anak na susundo sa'yo. Okay, wala kang mga kakilala o wala kang matitirahan. Yung ginawa ko, doon ako napalipas ng gabi. At nung alas 4 ng umaga na ng 28, doon ako lumabas. Okay, alas 4. At sumakay ako ng jeep papuntang Baclaran. So 20 pesos yung binayaran ko nun. At nung papunta na ako ng sasakay sana ako ng LRT o MRT, hindi ko na maalala. Medyo mahaba kasi yung pila eh. Sobrang haba talaga guys. Ang ginawa ko, bumaba na ako. Naghabal-habal ako. So yung gastos ko nun, nasa mga 230 ata. 230 yung nagastos ko nun kung naalala ko. So guys, nung dumating ako ng VFS Global, nung dumating ako dun, alas 5 ng madaling araw. So medyo madilim pa. Pero nung dumating ako ng oras na yun, sobrang haba na ng pila. Kasi first 100 na slots lang yung i-entertain. So kailangan maaga ka dun. So marami akong dun guys na nalaman. Okay? Yung actual. Okay guys, wag tayo medyo naputo lang. Nung nandun na ako sa BFS, so yun nga, first 100 slots yung i-entertain dun. So sobrang haba ng pila. Kasi karamihan ng mga kasabayan ko is yung mga seekers, yung tatravel ng Netherlands, New Zealand, tapos Italy. So iba-ibang Europe countries. So hindi kasi katulad ng pag nagpo-process ka ng Middle East, yung yung agency na bahala doon. Pero pag mga Europe countries is kailangan talaga na ikaw mismo, kumbaga personal appearance talaga. So ano nangyari nung nandun na ako?
Nagantay ako sa liaison officer namin hanggang mag alas 9, alas 10. So medyo kinabahan na ako. Akala ko kasi hindi ko matatapos ng buong araw. So yun nga, nung dumating na yung liaison officer ko at dadala na yung mga kinakailangan ko, doon na kami pumasok sa loob. So may hagdan doon. Meron yung sa ground floor, meron doon sa second floor. So aakyat ka doon. So doon mo makikita yung BFS Application Center. Okay guys, nung bago kami pumasok doon, hinand-over muna niya sa akin yung mga kinakailangan ko documents. So bago ka pumasok doon, kailangan unang-una meron kang pera. Okay? So kailangan mo ng visa fee na 5,463.75 at document right na 5,049. So, kailangan mo ng mahigit kumulang 10,512.75 or maganda ka na ng 11,000, okay? Or 12,000 na sa'yo na yun. So, guys, nung nandun na ako sa loob, so, reminders na lahat, bawal na bawal yung magdala ka ng mga hindi kinakailangang bagay tulad ng bag, tulad ng tubig, mga ganun. Bawal yun. So, kung ano lang talaga yung kailangan mong dalhin doon. So, regarding naman sa attire nyo, hindi naman sila doon. Pwede kang mag-t-shirt, mag-casual attire, pwede kang polo doon, long sleeve, or yung polo shirt lang. Iba kasi yung proseso sa amin sa Croatia, tsaka yung sa mga iba. So, yung sa amin kasi, nagpa-file kami, yun lang, tapos na. Yung sa iba kasi, nung nag-file sila, meron pa silang biometric. Yung sa amin kasi, yung process sa Croatia, wala nang biometric. Ang bilis lang talaga guys. So, yung kailangan mo ng yung pinaka-importanting information. Kasi guys, pagpasok nyo sa loob nun, kunwari may dadala kayong bag, isusurrender nyo yun. Merong storage or locker doon. So, kailangan nyo mag-prepare ng 75 pesos. Kasi may bayad yun. Okay? Yung locker. At nung pumasok kami, dadaan ka muna doon sa reception. Parang magano sila, gagayad ka lang kung saan ka pupunta. Dalawang bituan kasi yun meron dito. Kung nandito sa harap yung reception, meron yung sa right, meron yung sa left. Tapos yung lamesa dito yung magbabayad ka ng storage locker. So parang cashier. Okay, dito naman papasok nandiyan yung mga processing ng mga application. So papasok mo guys, i-ano nyo talaga, lagi yung tandaan, bawal na bawal yung gagamit ng cellphone sa loob. Kasi pag nakita kayo, yung sa loob kasi ng BFS, merong mga CCTV. So pag nakita kayo, baka yan yung dahilan na hindi na i-proceed yung application nyo. Baka dahil sa pagkakamali nyo na gumamit kayo ng cellphone sa loob, ay mababaliwala yung application nyo. Sayang naman guys, diba? Yung ginastos nyo, yung effort, tsaka yung mga yung oras sayang din. So kailangan guys, meron kayong active mobile number na i-register nyo. Pangalawa, yung email address, yun yung pinaka-importante. At pangatlo, kailangan nyo ng picture, okay? 2x2 picture. Anyways, wala kang problema kung wala kang picture, meron naman doon. Free lang siya, lalabas ka lang, may machine sila na parang papasok ka lang picture ka, lalabas yung picture. Libre yun guys, walang bayad yun. So merong form na ibibigay sa inyo. So kailangan nyo rin na dala yung kontrata nyo, yung ticket nyo, tapos yung invitation letter. So kailangan nyo yun. Ano pa ba? Yun lang, passport copy. Kailangan nyo rin yun. Okay? So, bago kayo pumasok doon, kailangan kompleto na yung mga requirements. Although pwede naman kayo lumabas, yung cellphone, kung may tatawag sa inyo, be sure na naka-off yung cellphone nyo. Siguro, nung sa akin kasi lumabas ako at nagpaalam ako sa guard, pwede ko bang sagutin, pwede ba akong tumawag. So lumabas muna ako, pwede naman lumabas. At pag nandun na kayo guys, fill up na kayo ng visa application form, tapos yung flight, okay? So fill upan nyo yun. Pinaka-importante talaga yung number, tsaka yung email. Kasi doon i-text yung reference number nyo sa application. At doon yung mag-update sila sa inyo kung saan pinadala, saan embassy pinadala yung para ma-stamp yung visa nyo. Okay? So nandun. Noon guys, mabilis lang siya. Nung pumasok ako ng alas 10, natapos ako ng alaw na ng hapon. So medyo mababa talaga yung pila sa loob. So naka-numbering kasi yan eh. Tapos merong sila, may mga tagging kung anong country, Netherlands, New Zealand, Italy. So makikita nyo doon, Croatia. So, window 2 ata ako doon ng process. Tapos dito kasi meron mga biometric. So nandiyan lang kayo sa harap. So, mag-aantay talaga kayo. Napakadaming aplikante nung time na yun nung pumunta ako. Okay guys? Be sure kahit hindi naman nire-require, kailangan dala nyo yung mga additional requirements nyo. Yung mga tulad ng envelope, deposit, dala nyo na rin yung mga pinaka-importante. Basta pagpasok nyo, dala nyo ballpen, saka yung documents, yung mga envelope. Saka guys, huwag na kayo paalis-alis nung pag nagsabi na kayo. Kasi tatawagin nyo yung pangalan nyo. Okay? Baka kasi pag tinawag yung pangalan nyo, wala kayo dun, mapapagalitan pa kayo. Baka ma-cancel pa yung application nyo. Okay? Pagkatapos nun guys, pagkatapos ng whole duration ng process dun, with date yun July 28. So, doon ako, nagano na ako, bibigyan niya ng resibo. Okay? Be sure nakuha yung resibo niya. Yung sa akin kasi ang ginawa ko, in-address ko doon sa agency ko. Okay, para sa kanila ipadala agad yung visa. Tapos yung mobile number sa akin lang. So kung sakaling mag-text, nung nag-text sa akin, tinawag ko na agad sa kanila para at least updated sila. At yun nga guys, pagkatapos ng process na yun, yung BFS, yun na naman, nag-taxi ako papunta ng Villamor Transient room. So malapit sa NAIA Terminal 3. So mura lang guys, 850 yung room nila. From 2 in the afternoon up to 12 noon ng susunod na araw. So doon ako nag-stay. So nag-stay ako doon, nakasave ako. Doon na rin ako kumain. Kompleto yun guys, may TV, may mga kitchen utensils, mga plato, at yung CR nasa loob lang. Napaka-comfortable talaga ng transient na yun. So nasa Pasay lang, pagbaba mo na NAIA Terminal 3, nasa harap lang siya guys, nasa likod lang, malalakad mo lang
Tapos nung nag-out ako, actually nung July 29, doon na rin ako napalipas ng hapon. Kasi gabi pa kasi yung flight ko nun. Yung flight ko kasi ng July 29 is ano ba yun? Alas 8 pa ng gabi yung flight ko ng 29. So ang ginawa ko, doon din ako napalipas ng oras doon sa terminal. So yun guys, 3 days yung transaction kasi yung biyahe pa. So nung nakauwi ako sa amin, nakauwi ako dito sa Lagitingan, is ganun lang din proseso. Nag-magnum lang din ako, 99. So nakasave ako ng pera. So kung guys, magpo-process kayo ng visa guys, be sure na meron kang ladalang ito yung overall 13,000. So let's break down natin yung guys, yung miscellaneous, yung ginagastos ko lang sa pagkain nung simula nung July 27 hanggang 29 is 873 lang. Okay, yung cowboy lang ba? Yung cowboy lang. Yung room 850 at yung transportation is 848 yung nagastos ko ng pamasahe. Medyo siya, mahal siya kung gusto mo yung convenience talaga sa'yo. Kasi pag ka, wala naman problema, pwede ka naman mag-jeep, kung saan ka, sa tingin mo makakasave ka, pwede kang yung sa akin kasi nagkabalabal na rin ako kasi nagmamadali ako, first time ko pa kasi pauwi na rin, medyo pagod na yung katawan ko, so nag-taxi na rin ako. Yung importante kasi, convenient din, yung komportable ka, yung sa whole day na processing. Yung kailangan talaga, kahit konti lang kinakain mo, kailangan talaga, yung laging handa. Okay? Kasi yung pera kasi, hindi naman lahat ay binibigayaan. Okay? Meron tayo nakapos talaga. Kailangan natin mag-ipon ng pera talaga. Yung sa akin kasi, hindi naman ko lang. Tapos, yun guys, yung others kasi, ito yung binayaran ko sa luggage or sa storage or locker room doon sa BFS. So pagkatapos mo doon guys, pagkatapos mong proseso doon, matik na, pwede ka na lumabas kasi bawal na rin gumambay doon eh. So from 10 AM up to 1 PM in the afternoon. Tapos na ako guys. Ganun lang kabilis yung visa application. Wala na kaming biometric pag Croatia. Pero pag sa iba kasi, mayroong biometric, mayroong pang picture. Yung sa amin lang kasi nagsabit kami ng application form, nag-fill up kami ng flight form, okay, yung cargo. Tapos, nagsabit kami ng mga documents, then yun na, resibo na, binigay sa amin, tapos balis na kami kagad. Dalawa lang kami guys nag-process ng Croatia ng araw na yun, July 28. So, nagastos ko sa miscellaneous, 2,646 pesos. So, pag in-overall ko ito lahat, abot ng 13,158.75 or may gift mo lang 15,000. Nag-allowance na rin ako, di ba? So guys, advice ko sa mga kababayan ko dyan, yung andito na sa Pilipinas na nag-process, maganda daw kayo na ng pocket money. So ako kasi guys, hindi na ako pumunta-punta sa mga kumalagala, hindi na. Yun lang talaga kung ano yung layunin ko ng araw na yun, yung pinuntahan ko. Pero proseso ko. So, nakapag-save ako ng pera. Okay? Kung masyadong magastos, lalo at hindi pa ibig sabihin na matik na bibigay. Kasi ngayon guys, kasi August August 23. Nagsimula ako nung pag-apply ko May 5. Nag-apply ako okay, sa agency May 5. Nag-resign ako sa company namin is July 12. So, June pala. So, nag-start talaga ako, formal nag-start ako noong July 13 So, July 13. So, kung i-ano mo yun, itatrack mo yung duration. So, start natin from July 13 kung saan ako nag-start ng trabaho. July 13, June, July, August. So, yung range kung simulan nag-start ako ng trabaho is mga isang buwan. Pero pag i-ano talaga natin, i-start from May 5. So, May, June, July, August na guys. 4 months na. Simula nung nag-apply ako. Nag-apply ako sa jobs in Croatia. So, 4 months. At ngayon ay August 22 na. Hopefully, simula nung na-receive ko kasi yung notification na papadala sa Jakarta, Indonesia, yung sa embassy, yung visa ko is nung August 1. So from August 1 up to 22, naka 22 days na guys. So hopefully, marireceive ko siya within this month. By next month, makalis na ako. Okay. Yun nga, nag-ready na ako sa mga gamit ko. So, ngayon kasi, medyo papasok na rin yung December. So dito sa Pilipinas. So, kailangan ko na rin since wala akong trabaho, nagpa-part-time lang ako para patustos ng mga gustusin ng pagkain. So yun lang guys, mga kapwa kong OFW dyan, yung huwag lang kayo nang mawala ng pag-asa. So lahat naman tayo ay naghihirap dahil sa pandemya. At ngayon ay hopefully kayo ay mabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa Europe. So go lang tayo ng go, manalig lang sa Diyos. At tutulungan tayo ni Lord. Okay? So yun lang guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung ako nakaya ko, ay makakaya nyo rin. So, Moves TV po. At magandang araw sa lahat. Bye-bye! Yeah.